Sino nga ba naman ang hindi makakakilala sa halamang ito na isinasangkap ang mga dahon sa nilulutong tinola? Pampalasa sa pagkain at pampagana, lalo na nga sa mga taong mahilig sa maanghang. Ito ang halamang sili o Capsicum annum. Subalit batid mo ba na hindi lamang pala pampalasa sa pagkain ang tinataglay nitong halaga, sapagkat maging ito man ay mahusay na tradisyonal na medisina at nagtataglay rin ng natatanging mutya ng kalikasan na nagtataglay rin ng pambihirang bisa. Kaya kung mahilig kayo sa mga pampaswerte, mga mutya buhat sa kalikasan at mga kakaibang kaalaman, ang videong ito ay para sa iyo. Sili, chili pepper, red pepper, bell pepper, paprika o Capsicum annum. Ilan lamang iyan sa mga tanyag at kilalang tawag sa mga klase ng sili. Isang klase ng munting halaman, kadalas ay tumataas ng hanggang 2 metro. Mayroong mga makikintab na dahon at puting mga bulaklak na animo nga ay star. At syempre, ang kilala nating napakaanghang nitong mga bunga. Subalit hindi lahat ng klase ng sili ay maanghang. Bawat variety o klase nito ay mayroong iba't ibang level ng init, flavor at anghang na nasusukat nga sa pamamagitan ng Scoville Scale. Ang Trinidad 7 na mayroong 1 million SHU at ang Trinidad Scorpion Butch Tea na may 1.5 million SHU at ang Pepper X na 2.6 naman, ang tatlo sa pinakakilalang maanghang na sili sa buong mundo. Subalit bakit nga ba maanghang ang mga sili? Ito ay sapagkat ang sili ay nagtataglay ng kemikal na capsaicin na siyang nagpapainit sa ating mga panlasa. Ito nga ay matatagpuan sa puting bahagi sa gitna ng sili na kadalas ay kinakabitan ng mga buto nito. Ayon din sa pananaliksik, ang sili o ang ligaw na sili ay ginagamit na rin ng mga sinaunang tao, mga 8,000 taon na nga ang nakararaan. Kadalasang gamit sa kusina ang sili, pinapatuyo, ginagawang pickle o di kaya naman ay powder, at ginagamit nga bilang pampalasa. Ginagamit din ito sa mga cosmetics at sa kilala nating pepper spray. Gayun din ay ginagamit nga ito bilang tradisyonal na medisina ng mga Mayan at Aztec para sa asma, sakit ng ngipin at saka mayroong ubo. Mainam itong antioxidant, antimicrobial at antifungal, at gayon din ay pinaniniwalaang mainam para sa may mga sakit sa puso at cancer. Ginagawa ring houseplant ang ilang klase ng halamang sili. Subalit maliban pa rito, ang sili pa lang ito ay maaaring magtaglay rin ng isang natatanging mutya, isang buto nito na naging bato, na maaari mo ngang makuha sa bunga ng mga sili. Subalit ang mutyang ito ay kakaiba at napakabihira lamang na makuha, na kahit nga ubusin mo ang mga bunga ng sili sa inyong bakuran, kung hindi naman ito ipagkakaloob sa iyo ng kalikasan, ay wala ka ring mapapala. Ang mutyang ito raw ay mainam na panghatak ng swerte, lalo na nga sa mayroong mga negosyo. Mainam din itong pantaboy ng kamalasan at mga negatibong enerhiya sa paligid, na siyang dahilan kung bakit mainam nga itong gamiting pampaswerte sa kapirahan. Ikaw, mahilig ka rin bang kumain ng mayroong sili? Kung sakali na makakita ka nito, ay maaari mo itong ibalot sa pulang tela o kaya naman ay sa bulak at parating dalhin. May nakagat ka na bang parang matigas na bato habang kumakain ng sili? Dahil baka ito na ang tinataglay nitong mutya, subalit hindi mo lamang alam. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Nakakita ka na ba ng halamang damo na kung tawagin ay kugon,
Ang taglay nitong mutya, mayroon ka bang idea? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay pag-usapan natin ang natatanging mga gamit at benepisyo ng halamang damo na kung tawagin nga ay kugon. At ang tinataglay nitong malakas na gamit at mutya. Narinig mo na ba ang kasabihang ningas kugon? Bakit nga ba nila ito binabanggit? Ito ay sapagkat napakabilis talagang kapitan ng apoy ng mga damong kugon. Kahit pa nga berde pa ito o sariwa pa ang mga dahon. At sa ilang sandali nga lamang ay kaya nitong tupukin ang kakahuyan na nalalatagan ng kugon. Ningas kugon dahil ito naman ay tumutukoy sa mga tao na masipag lamang sa simula. Subalit ano nga ba ang kugon? Ang Emperata cylindrica o mas kilala bilang kugon grass o kugon grass ay isang klase ng maugat na halamang damo na popular sa mga kontinente ng Asia, Africa, Australia at Europa. At kilala nga na isa sa mga madaling pagmulan ng sunog sa mga kabundukan. Ang kugon ay kilala din sa iba pang katawagan tulad ng kunay grass, bloody grass, spear grass, sword grass, alang-alang o cotton wool grass. Tumataas ito ng 2 hanggang 10 talampakan at mayroong mga dahon na nasa 2 sentimetro naman ang lapad. Subalit ang bawat gilid ng dahon nito ay nagtataglay ng mga silica crystals kaya ito ay matalas nga at nakasusugat. Napakaraming ugat ang kugon grass na humahaba nga ng hanggang 1.5 metro kung minsan. Kung kaya naman, kahit pa nga sunugin mo ito ay sisibol itong muli gamit ang mga malulusog nitong ugat. Subalit bago natin talakayin at pag-usapan ang taglay nitong mutya, ay alamin muna natin kung saan-saan mo nga ba ito maaaring magamit. Ang kugon grass ay karaniwang ginagamit bilang bubong sa mga itinatayong bahay o kubo sa mga kanayunan. Ang kugon rin na isang halamang ornamental at maaari mong gawing garden plants. Partikular na ang klase nito na kung tawagin ay Red Baron. Ang kugon dahil sa mayaman ito sa potassium ay ginagamit rin ng ilang mga kumpanya sa paggawa nila ng mga cosmetics o pampaganda. Sa mga lugar naman sa Australia, ito ay panghalili nila sa asin dahil sa mataas ang saline content nito. Ito rin ay kilalang tradisyonal na medisina na gamit ng mga Chinese. Ang abo nito ay maaari mong gamitin bilang panghalili sa asin. Maaari mo namang kainin ang ugat nito dahil ito ay matubig at manamis-namis at mayaman sa harina o starch. Ang mga dahon ng kugon grass ay ginagamit din sa paglalala ng mga mats, bags at mga raincoats. At ginagawa namang papel ang malalambot na bahagi ng dahon nito. Kadalasan din itong itinatanim sa mga bundok o dalisdis upang maiwasan ang pagguho ng mga lupa o mga soil erosion. Ang ugat naman at bulaklak ng kugon grass ay inilalaga o pinakukuluan upang magamit na panlunas ng sugat, hemorrhage, lagnat at isa rin itong antibacterial at lunas sa mga sakit sa tiyan tulad ng diarrhea, dysenteria at mainam na pampawi sa uhaw at maging sa gutom. Subalit bukod pa nga sa mga benepisyong hatid sa tao ng kugon grass, mayroon din itong taglay na bertud o mutya na nais ng ilang antingero. Isang mutya na pinaniniwalaang nasa anyo ng isang ugat na kung mapapa sa kamay mo ay magbibigay sa iyo ng lakas ng pangangatawan, kabal at kunat ng balat at kakayahang madaling maghilom ang iyong mga sugat. Pinaniniwalaan din na kaya nitong bumuhay ng namatay na kung nanaisin lamang ito ng taong nagtatangan nito. Tulad ng kugon na ilang beses mo mang sunugin, ang ugat nito ay sisibol pa rin. Subalit
napakahirap at napaka-imposible naman nitong matagpuan. Ayon sa paniniwala, kinakailangan mo munang sunugin ang ilang ektaryang bundok ng Kugon para lamang ito mahanap, at kung susunugin iyon ay mapupuna na may isang natatanging kugon na hindi nasunog ng apoy. Ang isang ito ang nagtataglay ng ugat na mutya. Maaari mo itong kunin at ilagay sa bote na may kasamang tubig at gamitin lamang kung kinakailangan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Isang uri ng buto sa Pilipinas, pinaniniwalaan na nabibiyak raw sa oras na mayroong masamang magtatangka sa buhay mo. Mayroong tao na nagbabalak ng hindi maganda o hindi kaya naman ay mayroong naninira sa iyo. Narinig mo na ba ito? Ang buto na kung tawagin ay buto ng sinukuan. Isang sagradong gamit na mula pa nga sa ating mga ninuno. Halika at ating alamin ang mga tinataglay nitong gamit, bisa at mga kapangyarihan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig kayo sa mga videong kagaya nito, mga videong pampaswerte, mga mutya buhat sa kalikasan, o mga agimat at anting-anting dito sa Pilipinas, ang videong ito ay para sa inyo. Papaano nga ba naging kakaiba at natatangi ang buto ng kahoy na ito? At saan nga ba nagmula ang paniniwalang ito na may bisa raw at taglay na kakayahan ang butong ito? Ang Bodhi tree o ang Bo tree o di kaya naman ay kilala bilang Ficus religiosa, ang siyang pinag-ugatan ng paniniwalang ito, lalo na nga sa relihiyong Budismo. Ayon nga sa paniniwala, sa mga punong ito daw nagpahinga at nahimlay ang kanilang Diyos na kung tawagin ay si Buddha. Kung kaya naman banal at sacred raw ang mga punong kagaya nito. At maging nga sa mga kilala nating plantito at plantita ay naniniwalang maswerte nga ang mga punong kapamilya at kagaya ng Ficus religiosa. Dahil dito ay maging ang mga buto o ang bunga nito ay kanilang kinokolekta at ginagamit bilang bahagi ng mga rosaryo o mga kwintas sa pananampalataya. Subalit ang buto ng sinukuan ay hindi nagmula sa bunga ng Bodhi tree, bagkus sa isang mga malalaking puno na kagaya lamang nito sa mga liblib na kagubatan dito sa atin sa Pilipinas. Kanila nga itong pinatutuyo at nililinis upang i-bless at lagyan ng bisa, at tinatawag na nga na buto ng sinukuan. Ang butong ito ay karaniwang ginagamit sa paggawa ng bracelet, tulad rin ng gumamela selis na ginagawang kwintas o kaya naman ay beads sa mga rosaryo. Maraming gamit at mga kakayahan ang bagay na ito o ang mga bracelet o kwintas na yari sa buto ng sinukuan. Isa nga itong mainam na pampaswerte, panggayuma at panghatak ng customer sa alinmang negosyo. Maaari mo rin itong magamit na pamproteksyon sa sarili at sa pamilya, laban naman sa mga masamang elemento o mga lalang ng tao. Mapapaamo rin ito ang loob ng inyong kaharap, katrabaho man o boss, kaaway o kasamaan ng loob. Gamit rin ito at ang orasyong naibasag dito ay magaang papasok sa iyo ang pera o ang blessings. At sa oras nga na mayroong magtangka sa buhay mo o mayroong nagbabalak ng masama sa iyo, ay pinaniwala ang kusang nabibiyak o nabibitak ang mga butong ito ng sinukuan, bilang magsilbing warning sa mayroong suot-suot nito. Kung kaya naman mainam nga na magsuot o magtangan ka nito. At syempre, una na ang pananampalataya mo sa may kapal, na ilayo ka nga sa mga kapahamakan. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng katulad ng butong ito
ng buto ng sinukuan? At gaya nga ng lagi nating paalala, ang mga bagay o mga pampaswerteng ito ay gawin lamang nating gabay. Magtrabaho tayo upang umasenso, magsikap at manalig sa may kapal. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa